I think may kinakausap silang 3 vloggers now na babaliktad. Ino-ofera ng sweldo, ino-ofera ng posisyon, at ino-ofera ng maranyang buhay, pero gugurgurin. Sinong gugurgur? Sinong pagbibintangan? Again, ang maisog. Breaking news, mga kababayan. Si Konya, si Liz Vergara, si Rebecca Ugata, si Joy, Jonathan, at marami pang iba. Okay. So, syempre, lagi naman may mga tumatawag sa atin. Miss Marga M, good evening sa iyo. So, ngayon, ang plano na ngayon ng mga bangag sa gobyerno ay talagang hindi sila titigil, Cora MacCarver. Hindi sila titigil kung paano nila malipol ang lahat. Kung paano nila mabayaran ang mga tao para bumaliktad sa kanila. Pero, kailangan malaman ng taong bayan o yung mga babaliktad, okay? Yung mga kinakausap na ngayon. Actually, kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang taas ang target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo, natatargetin si Duterte, si Kibuloy, si Maharlika, at ang mga vloggers, at true enough talagang tinarget tayo. Pero ito'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, maaring sa pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo. Okay? Dapat hindi natin to iba-vlog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ng information, ito'y galing sa ating puting ahas sa gobyerno. Actually, I talked to 3 people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlica, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na ito, 1, 2, 3 o 4 vloggers, kasi may kinakausap ngayon. Kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, ang gagawin, shout out kay Princess Maui, nandiyan ba siya? So, ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, not only vloggers, yung mga nagki-criticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, ano na lang kayo, tatagalin ko lang ito, wag purihin nyo na si Bangag, ganituhin nyo na, mag-ano na tayo, magbalik loob na kayo kasi ganito, kasi ganyan. Mag-ingat po kayo, mga palangga. Kasi ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag-criticize sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yun. Kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang hiling nila. Then, gugurgurin. 1, 2, 3, 4, 5, I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin o kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog o whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, maninindigan ako. Kasi actually kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope not na next week, 2nd week, 3rd week ng Oktubre ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adictos benedictos. Ayon yan sa ating informante. So, mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera. Na kunyari bait-baitan, tapos one day, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig.
o kung saan mang ilog o nakita kayo, nakasimento na kayo sa loob ng drum, after 3 years o nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong what? Walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakakaalarma. Magiging Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid, ginurgor dahil siya ay number 1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang ang budget ng pang-nasyonal. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao, okay? Gumagamit si bangag ng mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay, that's the term. O onsehin. O ikaw, Kurimaw, kunyari. Ikaw, Kurimaw, ikaw, Junggoy, bumalik ka na kay bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na wag na siyang sumama sa maisog kasi ika-crash o dudurugin ng mga Marcos, Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na sasama siya dito sa mga Duterte at sa mga maisog. Walang atrasan. After all, nabinudol siya. So ang nakakaalarma dyan, kaya maganda itong natin, na isabi, dahil asabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marlica, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan. O ipagurgur. Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos mabalitaan nyo, bukas, gurgur na si Petra. Gurgur na si Pedro. So now you know. Kasi first time nyo marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino-sino ang pagbibintangan nila basta yung mga kritiko. Right? Number 1, sabi ni Warda Makamad. Good decision, Attorney Glenn Chong. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya ako naman, well, siyempre malungkot yun pag may nabalitaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him o like her, yung feslak niya, hindi ko kaya maatim sa sikmura ko na parang okay lang, gurgurin nyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as hindi siya kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan o hindi siya nagpapabayad. Once kasi nagpabayad ka, you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan. Kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba? Yung mga dilawan kong mga palangga, galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala, beforehand, alam nyo na bangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful na sinasabi ko na may marami ako mga nababasang comment, mga nagbe-message, nag-i-email pa sa akin, Miss Marlica, once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganun sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, na rin, nagising ka na rin, na imang bubutol, kaya hindi, sabi ko, ay hindi ako nang aaway ng mga dilawan na mga supporters na katulad ordinary personalities. Ang tina-target natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay, ginagamit ko kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. You have to get up, get out, and speak up. See this? Di ba kayong mga dilawan ng mga palangga, ng mga supporter, galit na galit kayo noon nung ginurgur si Percy Lapid. Dahil si Percy Lapid, ang grabe yung kanyang commentary sa smuggling, sa pagdanakaw ng mga Marcos. Nung pinagurgur siya noong 2022, di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid, nandito na sa Amerika. Nag-seek ng asylum visa dito. Nandito na sila. Dahil takot sila kung matino ang gobyerno ni Bangag. At kung hindi si Bangag administration ang nagpagurgur kay Percy Lapid, bakit nag-seek ng asylum visa ang pamilya ni Percy Lapid na nandito na sa Amerika? Tanungin nyo si Risa Ontiveros. Dahil isa siya sa nag-facilitate
in fairness, nag-facilitate ng asylum visa na yan. Bakit tinulungan ni Risa yan? Good point yan kay Risa. Bakit mo, Risa, tinulungan ang mga kamag-anak ni Percy Lapid? Why? Kasi alam mo, unang-una pa, sabi ko, fetus ka pa lang anti-Marcos. Alam mo, the demonyo ang mga bangag. You're just playing along, di ba? You're playing safe kasi nga, yung kapatid mo at ang in-law mo ay inappoint ni Bangag. See that? Pero, ang pamilya ni Percy Lapid ay nandito na po sa Amerika. Kung matino ang gobyerno at hindi nakakatakot ang maging kritiko o magpamilya ng pamilya ni Percy Lapid, bakit sila na-aprobahan? I think, kung di ako nagkakamali, 16 family members, 16 or 17, I hope tama ang numbers ko, na-approve ng US government na manirahan dito ang pamilya ni Percy Lapid kasi nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas, baka sundin, gurgurin pa yung mga pamilya ni Percy Lapid. Ngayon nyo lang siguro narinig yan. O baka pangalawang na, kasi parang nabanggit ko na yan sa nakaraang vlog ko. So yan po ang kanilang layunin na masamang maitim na balak na ngayon may mga vloggers, ayoko na lang muna pangalanan, I think may kinakausap silang 3 vloggers now na babaliktad. Ino-ofera ng sweldo, ino-ofera ng posisyon, at ino-ofera ng marangyang buhay, pero gugurgurin. Sinong gugurgur? Sinong pagbibintangan? Again, ang maisog. Now you know. So mag-isip-isip kayo. So ngayon, galit na naman si Lisa Tanas dahil nalaman na ng taong bayan, sabi ko nga, breaking news ito, na ang bangag na gobyerno ngayon ay nilulure o inaakit sa ngalan ng pera ng bayan ang mga kritiko para bumaliktad or bumalik or makibagay sa kademonyuhan nila sa pagiging kidnapper ni Lisa, smuggler, lahat na. Kasi gusto nilang hawakan kayo lahat sa liig. Ulit-ulitin natin. Hindi niyo ba nakikita na ang mga media, ang mga dilawang mga politiko, tahimik sa pagsinghot ni Marcos Jr.? Pulburon, singhotero, addictus benedictus, alam ng mga social lights o mga nasa business sector, nakakasalamuha si Marcos Jr., ay bangag ang mga anak. Ayon na kay Cathy Binag, ay tumitira lahat ng pulburan. They don't care kasi sabi nila, normal lang sa mga alta o sa mga elite o sa mga yaman-yamanan na galing sa nako ang bayan ang magsisinghot ng pulburon. And now kayo, na mga kritiko ni Bangag ngayon, at na medyo mahina ang inyong, mahina ang inyong, maybe naduwag kayo or whatever, kung anong pangangailangan, mag-isip-isip kayo, palangga. They will gurgur you. Gugurgurin kayo. And I hope not. Kasi, dahil sa ating expose ngayon, natakot na sila. Imagine mo, kung bukas magurgur si Petra. Sabihin, tangin na, tama na naman si Maharlika. So, syempre, di-delay nila yan. Di-delay nila yan. 3 ngayon ang kinakausap para bumaliktad. Kaya alam nyo na pag may mga bumabaliktad. Right? Ako, sabi ko sa inyo, paulit-ulit, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi po ako babaliktad. Kung gusto nila ng gurguran, harap-harapan, hindi po ako atras. Isa-isa lang. Huwag nyo akong kuyugin. Kasi kaduwagan yan. Kung gusto nyo ng gurguran, harapan. Huwag nyo gagamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, kapangyarihan ng pera ng bayan para mag-hire ng Romanian gurgurero dahil mismo gulog lumabas yan sa bunganga ni Lisa Tanas. Na kaya niya, isang tawag niya lang sa Romania para magpa-gurgur. Yun. Now what? Kita nyo? Pati dyan sa Senate, sa Congress, pinagkakaisahan nila si Inday Sara. Kasi ang purpose nila, mga kababayan, kaya yung mga Huwad Committee na yan, ang purpose nga nila, i-impeach si Inday Sara para wala nang maging kritiko ang gobyernong Bangag. Even si Congressman Marcoleta, tinanggal sa kanyang 5 committee. Number 1 na ang Committee on Justice. Dahil dyan mag-uumpisa ang impeachment kay Inday Sara na gustong gawin ni Tambaloslos, ni Lisa Tanas, ni Bangag para manatili sila sa pwesto. Last year, sinabi ko sa inyo, ang plano nila after ni Bangag, si Tambaloslos, then si Sandro. Na hindi na mangyayari yan. Kasi kayo mismo ay wawakasan ninyo. Tatapusin ninyo ang laban. Inumpisahan namin, tatapusin nyo ang laban sa kalsada. Kayong mga matitinong AFP, okay, PNP, mga may matitinong politiko na nagbibigay pa rin sa atin ng mga information. Kayo ang tatapos ng laban sa bangag na ito. Manggugurgur sila ng mga kritiko. Not only vloggers actually, kundi mga kritiko. Pati pangkabuhayan nyo ginugurgur. Here, bakit kamo? Recently, tignan natin to. Alright? Papaliwanag natin itong mga bagay-bagay na ito. Recently, pati
Oh, but, okay, tingnan natin to. Ba't ba ayaw nagurgur na yata pati signal ko. Alright, ito. Mga kababayan, okay, ito. Basahin ko lang tong article na to. Alright. Oh, nawala na. Okay, dyan na. About. Okay, ito. Okay, recently mga kababayan, okay. So nagpasa. Ito. Alright, ito na. Oh, by the way, may si Pangulong Duterte at si Inday Sara, si Pulong at si Base magkasama sa isang nasa mosketero. Anyway, ito na lang. Yung mga vloggers, not only vloggers like Amazon, Netflix, di ba? Meron silang ngayong ipinasa o pinirmahan ni Bangag Jr. yung value-added tax para sa mga digital services o yung tinatawag nilang digital services law. So maliban sa literal na panggugurgur nila sa mga vloggers, okay, ay sisimutin nila ang pera ninyo. Sisimutin nila ang pinaghirapan ninyo dahil dito sa kanyang pinirmahan ni Bangag Jr. na value-added tax on digital services, mga palangga, ay ito, VAT on Digital Services Law, Republic Act number 12023. Ito, sabi dito, the value-added tax, VAT on Digital Service Law, ratified by the Senate on July 29, 2024, and House of the Representatives on July 30, 2024. O, magkakasabuat lahat ng mga to. Ang aim nila para daw mag-create ng more competitive environment for local digital service providers or DSPS. Ngayon, ano ito? Sa maiksing paliwanag, okay, isa sa papatungan nila ng value-added tax ay yung mga vloggers. On top of your income tax, nanakawin ng putang inang gobyernong ito, di ba? Pag ginawang batas ang pagnanakaw sa inyong income. Okay? Dahil inggit na inggit si Lisa Tanas sa mga vloggers, especially yung mga celebrity vloggers, di ba? Na hindi naman political inclined. Million ang kinikita yan. So dahil hindi pa kontento ang mga bangag sa mga pondo na nakukuha nila sa unprogrammed funds, confidential funds, sa lahat ng ahensya, sa smuggling, sa agriculture, sa BIR, dito sa Bureau of Customs, mga palangga. Ngayon, ang gagawin nila ay dinagdagan o inaprubahan sa pakikipagtulungan ng lower and upper house, okay, ng Kongreso at Senado para bigyan ng burden ang mga consumers. Kasi hindi lang vloggers, di ba? Lahat ng taong bayan. Let's say for example, itong value-added tax na sinasabi nila, let's say for example ay nagbabayad ka, I don't know kung magkano sa Pilipinas, yung iyong Netflix subscription. Okay, the last time I know, $40.99, di ba? I don't know, yung Junakis ko nag-upgrade ng mga Netflix namin o nagmo-monitor. Let's say, pagpalagay na lang natin is 100 pesos. Okay? Sabihin na natin 100 pesos ang inyong binabayaran ngayon sa Netflix kasi streaming, kung ano-ano, or Google subscription or whatsoever. Dahil dito sa bagong batas ni Bangag, dahil gusto niyang nakawin ang pera ninyo, kunin ang pera ng mamamayan o ng mga consumers, yung 100 pesos ninyo na binabayaran dahil plus 12%, okay? Magbibigay kayo ng additional, 12 pesos. So from 100 pesos, kasi hindi naman iso-shoulder yan ng big companies, tandaan nyo, their business. So yung 100 pesos, na binabayaran nyo ngayon, magiging 112. On top of that, di ba? I mean, we're talking about the service pa lang. Okay? 12 pesos mapupunta sa kaban ng bayan. It's okay lang kung ang perang yun, yung mga value-added taxes na yan, ay napupunta sa road, hospitals, schools, bridges, healthcare, o the pangangailangan ng taong bayan. Kaso nga, hindi nga napupunta sa inyo. Wala sanang problema na magbayad ng extra ng VAT na yan kung mapupunta sa inyo. Pero their target is para makakulimbat pa ng pera yung mga putang inang kongresista, senador, presidente at lahat ng mga nagyupak na mga tiwali at your expense. Nakita niyo mga kababayan, hindi lang sila manggugurgur ng literal ng mga kritiko o mga vloggers para linlangin o bumalik ka, bibigyan ka ng allowance, 20,000, mag-abroad ka, mag-Singapore ka, mag-Thailand ka, mag-Malaysia ka, mag-America ka. Ako na bahala sa'yo, basta tumigil ka lang sa kadadakdak laban kay Bangag. Yan ang ginagawa nila ngayon, maliban sa literal na gugurgurin nila kayo. Okay? Dahil yan ang nakarating sa atin information. Ngayon, gugurgurin pa ang inyong kabuhayan, mga palangga. Nakita niyo kung paano
mag-work itong ano na to, yung VAT na tinatawag na inaprobahan nila o pinarmahan ni Bangag. So sino po ba ang apektado dito? Kayo na mga consumers, not the big businesses. Although somehow magbabayad din sila, pero sino talaga ang apektado? Kayong mga maliliit na consumers. Kayo yung mga gumagamit ng yung mga subscriptions yan, madadagdagan yan ng 12%. Diba? So ngayon, paano naman sinasabi mo, Marlica, o ano namang epekto niyan sa mga vloggers, chuchu-chuchu? Okay, basahin natin yung article. Alright? Okay. Ay, binasa tayong article dito kanina. Okay, ito. Ang sabi dito, sa article na ito, okay, levies 12% VAT. Philippines levies 12% VAT tax on digital services by Amazon, Netflix, and Disney. So sabi dito, the Philippines will impose a 12% value-added tax on digital services offered by tech giants such as Amazon, Netflix, Disney, and Alphabet, or Google, I think. Yeah. The country's Internal Revenue Agency said the move that will level the playing field of domestic brick and mortar players, the Philippines will impose a 12% value-added tax on digital services offered by Amazon, Netflix, Disney, Alphabet. Sabi niya dito, okay? President Marcos Jr. signed into law on Wednesday the imposition of VAT on non-residential digital services providers such as streaming services and online search engines. Okay? So yan ang, natin babasahin lahat ito siguro. Basahin natin itong part na to. The government, Google, Amazon, The government aims to collect 105 billion pesos. 105 billion pesos ang gusto nilang makolekta mula doon sa VAT between 2025 and 2029. Para saan yan? Nanakawin ng mga buwaka ng inang yan, nang walang katapusang pagnanakaw, ibili nilang kalang mga designers, items, ibili ng mga bahay sa Paris, pangbayad sa mga kabit, sa mga goons, sa mga manggugurgor lahat. We're talking 105 billion pesos ang kanilang pinapangarap. Well, isa pangarap. Abot na nila ang kanilang pangarap. Kasi aprobado na mga palangga eh. So ngayon, mga kababayan, although, tignan natin to, meron silang, pati yung mga, ito. Ngayon, mga kapapalangga, yung mga vloggers o mga content creators ay kasama dito. Kailangan daw ninyong mag-register, okay? Mag-register for the VAT purposes if your gross sales for the past 12 months exceed 3 million, or if there are reasonable grounds to believe that their gross sales may exceed 3 million in the next 12 months. So, ibig sabihin, ang mga vlogger ay gugurgurin din ang kanilang pangkabuhayan. Kasi, although hindi naman siguro lahat kumikita ng 3 million, I'm saying dollar, sorry, peso, okay? Peso, nasa US kasi tayo, kaya dollar na sa utak ko, dollar. So anyway, 3 million pesos. So, ibig sabihin, mga hitad na mga vloggers na kinakausap ngayon ni Bangag, na babalik sa kanila, babaliktad, at ipagugurgur kayo, at ibibintang sa mga maiisog, mga palangga, kung kayo ay kumikita ng 3 million pesos a year, of course, you have to pay your income tax. How much is the income tax? Okay, may bracket yan. I believe 8 million pesos within 12 months is like 35%. You correct me if I'm wrong, mga palangga. Okay? So nabasa ko kanina na kapag ang sweldo mo sa loob ng isang taon ay 8 million, ang maximum na babayaran mo, but the same thing here in America, 35%. So on top of that income, let's say 3 million. Okay, let's talk about, kasi ang threshold na sinasabi ng gobyernong Bangag para dito sa mga digital creators, kapag na-reach mo ang 3 million within 12 months, you have to pay additional value-added tax. So, pag 3 million na yata is like, magkano? 20% lang yung tax? 20%? Kasi ang 8 million is 35%. So, let's say 20%. Pagpalagay na lang natin kung tama yung porsyento ko. So, ibig sabihin, kung imbis na 20% lang, okay? Ibig sabihin, imbis na 20% lang, ang babayaran mo dapat sa iyong income tax, mga palangga, kapag ikaw ay nag-i-income ng 3 million, so magiging what? Magiging 20 plus 12, 32%. So halos kalahati na ng income. So how much is 32% of 1 million? It's 320,000. Imagine mo. Dapat ang babayaran mo lang 20%, which is 200,000. Nagkuha pa ang mga Bangag ng additional 12%, which is how much? 120,000
kada million. We're talking about sa threshold ng 3 million. Pero kung hindi naman kayo kumikita as vloggers o digital creators ng 3 million, don't worry about it. Diba? O kung kinikita nyo lang 250,000 below, so hindi kayo apektado dito kasi hindi kayo pasok sa banga. You know what I mean? Pero ngayon, mga kababayan, okay, sabi ni Palangga, laki, taas ng YouTube Premium, sabi ni Marga M. So, magkano ang YouTube Premium ngayon? Magkano? I think, tama ba? Nakasubscribe ako pero nakalimutan ko na kasi automatic, ano yan eh, automatic, what do you call it, sa aking bank account. So, kung let's say $20, I doubt it, maybe $12. Let's say $10 na lang. So, yung $10 mo magiging what? Diba? Magiging ano na yon, magiging 12, kung 12%, magiging 12. So, yung 355 daw, sabi ni Palangga, wow. So, iba-iba. Sabi ni Palangga, 249 yung sa kanya, yung isa 355, yung isa 180. But anyway, magdadagdag kayo ng extra 12% para sa value added tax. Again, kanino mapupunta? E di sa mga kawatan, sa mga bangag na pilit kayong ginugurgur, literal, at ginugurgur sa inyong mga pangkabuhayan. Kasi inggit na inggit yung mga inayupak na yan, ng mga bangag na yan, sa inyong income. I remember nung nasa inauguration ako. Huwag na muna natin siya pangalanan. Kasi hindi naman niya ako hindi naman niya ako binabangga or wala naman siyang sinasabi sa akin. Alright? Nung nasa inauguration ako, ni Bangag, nung 2022, meron ako nakachika na senador. Senador pa rin siya ngayon. Alright? You know what, anong pinag-uusapan namin? Ang pinag-uusapan namin tungkol sa income niya, sa YouTube at saka sa Facebook. Ang sabi niya sa akin, in fairness naman dito sa taong to, mabait, ayaw ko siguro, bait-baitan lang kasi ngayon nakaibangag siya. Pero hayaan mo na muna, tsaka na natin siya pangalanan. Chika-chika kami, talagang maghiliw on everything. Oh, Maharlika, I'm watching you, you know what, you're famous, ganun. Maayos naman yung tao, kaya huwag na muna natin siya boljakin. Pag may ginawa lang siya. Sabi niya sa akin, uy, paano ba yan? Yung Facebook ko kasi natanggal ako ng monetization. Parang napataas ako ng kilay. Sabi ko, really? Itong senador na to, pwede naman kami mag-usap tungkol sa kung ano yung mga nagawa niyang proyekto sa lugar niya, kung ano yung kanyang damdamin para sa taong bayan. We talk about monetization. Kasi natanggal daw yung kanyang Facebook monetization during that time. Ang sabi ko pa sa kanya, sabi ko, Sen, mag-appeal ka. Basta tinuruan ko siya ng mga something na I know in terms of digital At sa YouTube, ang dami yung tanong, kaya kinuwento ko yan sa ibang mga friends ko. Parang sabi ko, really? Sabi ko, eto yung pinag-uusapan natin. You're worried about your income, your monetization sa iyong Facebook? At sa dami mo ng pera? Maraming pera ito. Kilala itong tao, itong senador na ito. Pero yun yung pinag-uusapan namin. So ngayon, may dumating pa nga na mga pagkakataon na talagang we talk about vloggers and everything and income. Actually, you're not supposed to talk about that pag mga ganun. Ay, ang income, whether income mo sa ospital, income mo sa construction, you're not supposed to talk about that. Private yan unless na gusto mong ibukalkal ang, ang income mo, yung mga mayayabang, di ba? Nagpapaldo-paldo pa, nagpapakita ng kanilang pera, tapos kinabukasan, gurgur na kasi na-hold up or something na ganyan. Pero yung mga ganyang issue na ganyan, sa income na yan, personal yan. And it's up to you kung gusto mo magyabang. But ganun pa man, going back down sa ating topic, eto po yung gobyerno ninyo. 109 billion ang target nila pesos. Pagdating ng 2029, that's like after 2028 election. And let's look forward na hindi na nga makaabot si Bangag sa 2028. Kasi yung perang yan, mga kababayan, ang laki, 109 billion, tandaan ninyo, 2 years na si Bangag, may nakita ba kayo sa inyong mga tax payments? When I say may nakita ba kayong mga progreso ng gobyerno? Ano yung pinapakita ng mga progreso? Yung proyekto ni Duterte. Walang pinagkaiba. Okay? Walang pinagkaiba dun sa mga nakaraang administrasyon na si Bangag ay inaako yung mga proyektong hindi sa kanya. At ibibintang kay Duterte yung mga pangit na ginawa nila. And now, sabi ko nga, you have to be very careful. Dahil nasa gobyerno kayo na mga adik. Gobyerno kayong walang empathy. Nasa gobyerno kayo na power tripper. Nasa gobyerno kayo na manggugurgor, magnanakaw, kidnapper, smuggler. And now, kayong mga kritiko, kayong mga ibang vloggers, gugurgurin kayo at ibibintang nga sa mga maisog. See? Tapos tahimik lang kayo. Kayong mga palanggang, mga dilawan na mga artista na sumisigaw, Marcos, Bangag, Marcos, Adictos, where are you guys? This time, apektado kayo. Kayong mga content creators. Imagine nyo kung ilan ang mawawala sa inyo. For sure, you're making more than 3 million a year.
Anyang 3 million na yan. O let's say you're making 8 million, 10 million. Kasi for sure, yung mga yan kumikita ng 10 million. Imagine nyo, 10 million is 35% plus 12%, that's 47%. Half of your 10 million, di ba? 47%. Halos kalahati na yan. Okay? Yung 5.3 million sa'yo, yung 4.7 sa kaba ng bayan. Again, it's okay kung nakikita ninyo yung progression. Di ba? Yung sinasabing progresibong bukas na nakita mo nakalumula ng lubak-lubak na mga daan, high-tech na ang lahat, ang mga eskwelahan natin ay bonggang-bongga, ang mga bata, naka-air condition na yung mga bata, saka yung mga estudyante, mga pupils, lahat sila may libro na, lahat sila kompleto. Ang ating mga lolo't lola hindi na nagmamakaawa, kumakatok sa PCSO, sa DSWD, sa mga putang inang kongresista, senador, para magbigay ng guarantee letter para maibsan ang kanilang mga bills. Kasi ganun pa rin, kukubra ng 100-something billion a year, for 2020, 4 years, di ba? Pero walang progreso yung buhay nyo. You're still in the poverty, lower poverty level. Nasa pinakadulo yung sinasabi ni Lenny na nasa laylayan. And I hope one day Lenny will speak up. And I hope, Lenny, sabi ko nga, Lenny, you are right. Tama ka sa lahat kayo ng camp mo. Tama kayo lahat nung sinabi ninyo sa akin. Remember, Lenny, yung mga amiga ninyo dito sa California, sinabi nyo na si Maharlika ay sumusuporta sa mga Marcos na magnanakaw, mamamatay, mamanggugurgur, klepto. Tama kayo. Ako ay mali. Lahat kayo na nagsabi sa akin noon, ikaw, Maharlika, suportado mo ang mga Marcos na magnanakaw, gurgurin, lahat. Tama kayo eh. Nabudol ako, but where are you? And I hope you will stand out and speak up lahat na. Manindigan kayo. Tignan ninyo. Tahimik na. Kayo mga media, baka susunod kayo magurgur. Magugurgur kayo, papatayin talaga kayo ng mga to. But of course, pagalingan na lang kayo ng laro. Napansin nyo, ang mga media ngayon, pag nagtasagot, pag nagtatanong, para kayo mga takot na takot. Ay, ano po, sir, Mr. President? Nung panahon ni Duterte, di ba ang angas nyo? Mr. President. And that's about it. Ibig sabihin, meron pa kayong dignidad noon, meron pa kayong tapang na you can ask questions, any kind of questions sa presidente kasi hindi kayo ginugurgur. Buhay pa kayo eh. Pero pagdating ni Marcos, patay si Percy Lapid. Tingnan mo ang Rappler, wala nang paninindigan. ABS-CBN, lahat ng mga yan, nasaan ang mapapanindigan ng mga yan? Dati ang laman ng diary, ang kanilang mga balita, diktador, kawatan, manggugurgur, biktima ng mga martial law, wala na sila. Ibig sabihin, nilamo na sila ng sistema. At sino lang ang pwedeng magbago sa sistemang ini-enjoy ng mga bangag na yun, nagugurgur sila ng mga taong anytime gusto nila. Kayo, taong bayan. See? Kaya nga sabi ko, nung nalaman ko yung balita, na, ayun na nga, na papapagurgur nila at ibibintang kay sa mga maisog. You have to think. 'Di ba? Kung kayo ay matakot, alam niyo ko sa inyo, lalaban na ako ng sabayan. O hindi mo mabalitan si Maui, I talked to Maui just before ako mag-vlog, nagkumustahan kami. Walang ganon. Ayan, matalino yung batang yan. Okay? So yun ang sa inyo. Hindi ko nga alam dito sa mga by the way, ito pa. 'Di ba si Torre inilipat sa CIDG? Ano ang purpose ni Torre? Ano ang purpose niyan? Napag-alaman din na ang purpose kaya nilipat si Torre para habulin o gawa ng mga kwento, gawa ng eksena ang mga kritiko. Sino-sino nga ba ang mga kritiko? Number 1 ako. Okay? Number 1, lahat naman andyan si Harry Roque, andyan si Glenn Chong, andyan si Vic Rodriguez, andyan ang mga Duterte at iba pa, iba din mga ibang vloggers. Yaan kaya inilipat yan si Torre. Kasi namarkahan na siya ni Lisa Canas, pwede pala talaga ito kahit sa harap-harapan, pwedeng maghukay ng walang, pwedeng magsabi na may buhay doon sa ilalim ng lupa at wala siyang pakialam. Basta maghukay siya. Pwede siyang mag-spray ng pepper spray. Pwede siyang manakit. Di ba? Magbitbit siya ng batalyon. Wala silang pakialam. Wala silang takot. Kaya nilang manggurgur. Kaya dyan nilagay si Torre para habulin ang mga kritiko. To silence all of you. Patahimikin na kayong lahat dyan sa Pilipinas. Kung tahimik kayo, lahat dyan, tumahimik kayo, ako na lang maaari ang mag-iisang nagnangabel. So, napatahimik na kayo, nabayaran na kayong lahat, ako nagsasalta pa rin. Kasi walang kapalit na halaga. Sabi ko, kahit national budget pa na trilyon para patahimikin ako. Death lang ang makakapagpatahimik sa akin laban sa mga putang inang kidnapper, snatcher, lahat na.
ng bangag na ito. And I hope kayo mga makitino, makikisig na mga men and women in uniform, na alam nyo na adik si Marcos Jr. ayaw magpa-drug test. Ngumingiwi. Yung kanyang mga appointees, ngumingiwi. Sinasabi na mismo ni Cathy Binat. We'll talk about that. Mamaya babalik ako. May show na naman kami ni Cathy. Okay? Voices of Justice. We'll talk about it kung ano man. Nakita ninyo? Lahat alam ng AFP, alam ng PNP, alam ng mga business sector na si Marcos at kanyang ibang mga appointees na pinag-usapan namin yan ni Sas at ni Cathy na nag-aadik at ang kanilang rasyonale, ang kanilang justification, it's okay to singot-singot the pulburon kasi it's normal thing sa mga richy-bitchy. So okay lang sa inyo? Dahil yan ang thinking ng mga walang empathy ng mga bangag na okay lang sa mga yaman-yamanan daw sila na magtumira ang kanilang mga anak, mag-orgy, magtsuktsakan, magpalitan ng asawa or something kasi part yan ng mga high society. And I think nakuha nila bangag yan at ni Lisa Tanas, di ba? Nag-very New York siya. Bakit sa New York, nakikipagkangkangan si bangag sa pusali, kahit saan na lang, kahit sa kanal. Di ba? Kung bangag ka kasi, once you're bangag, you're always bangag, wala kang hiya. Ibig sabihin, ang mga bangag, kahit may nakakakita, kahit makipagkangkangan sa pusa, they don't care. Kasi ang tingin nila, normal yung ginagawa nila. Look at the bangag. Araw ng kagitingan, mayroong white powdery substance. Huling-huli, pinagliligan ng panyo ng kanyang PSG pinunasan. Ano ang ginawa ng mga religious group? You just allowed this to happen. Look at you. Okay? Ang mga palangga kong INC. Ang mga palangga kong Katoliko. At tingnan mo, INC, anong ginagawa kay Congressman Marcoleta? Tinitira ang inyong kapatid. You speak up. Saan ang mga religious group na karating sa akin, ang mga pare, yung iba, hindi naman lahat, ay kasama sa payroll ni Lisa Tanas. So kung kasama sa payroll ang mga pare, mga pastor, kung ano-ano pa, di ba? At itong mga justices, Supreme Court justices, yung mga ilan sa kanila, kasama sa payroll, kasama sa paghuhubas ng pera ng bayan, kasama sa pagpapahirap, then, ano ang last resort niyo mga palangga? Your last resort to speak up, get out from your house. Tapusin niyo ang bangag na ito. I'm telling you, pag hindi kayo gumalaw, lagi niyong pag dumating yung point na isa katuparan nila ang kanilang mga pangarap na hindi na makaalis sa pwesto, katulad ng ginawa ni Senior, maaalala niyo ang bunganga ni Maharlika. Sana pala nakinig kami kay Maharlika. Sana hindi ganito ang mga putang inang mga Marcos. So, kailan kayo kikilos? Ano mapapala ako dito? Bakit ako nagsasalita? Anong mapapala ako dito? Unang-una, hindi ako bayad ng kahit kanino. Mapapala ako dito kamatayan, pagigipit, pangaharas. But again, habang hinaharas ako ng mga putang inang ito, lalo ko silang dudurugin dito sa social media. Kasi yan ang gusto nila eh. Matakot si Maharlika, tamna natin ang kaso, habulin natin, magpadala tayo ng Romania para tumigil sa pagbablog. Sabi ko, kamatayan lang. Kapag hindi na nananalaytay ang dugo sa mga ugat ko, ibig sabihin, end of story. Doon sila matutuwa. But hindi natin sila bibigyan ng satisfaction na mapatay tayo, na magurgur tayo. So kailangan yung kumilos. Pati ang mga kaparian ninyo, kung kayo ay nagsisimba, tanungin nyo ang inyong mga father, bakit wala po kayong ginagawa sa mga pangyayari sa bayan? Ang daming dinudukot ng mga kabataan. Tanungin ninyo ang mga pastor ninyo. Pastor, Rabay o kung ano man ang tawag ninyo, sister, bakit po wala kayong ginagawa sa karumal-dumal na pagnanakaw? Ito na lang, tanongin niyo yung mga pare ninyo. Pare, ano ba? Father pala, father. Ano ang opinion mo dito sa 5,500 flood control na ipinagyabang ni Bangag Jr.? Tapos it turned out, wala po palang project. Ghost pala. Nawala po yung pera na 1.4 billion a day. Tanungin nyo ang mga madre, mga pare nyo, tanungin nyo kung anong sagot nila. Then kapag sinagot kayo ng papalang, tapusin nyo na yung reliyon, kung ano man ang reliyon nyo. Get out from that religious group. At magtayo kayo ng sarili nyong reliyon. You know what I mean? Kasi what's the point? The reason why may pare, may madre, may pastor, kasi sila ay merong moral obligation sa kanilang mga kinakasakaukupan para sila ay what? Sila ay naglilid sa atin, gumagabay sa atin na gumawa ng tama. Father, mother, brother, sister. How do you brush your teeth? Kakanta ka ba? Di ba? Mother, father, brother, sister. Ano ba ang tinuturo sa inyo? Huwag manakit, huwag gumurgur, huwag magnakaw, huwag makikiapid, huwag manakit ng tao.
Tanungin sa kanila, anong ginagawa ng bangag na presidente at ng kanyang asawa? Nangidnap, nang smuggle. You tolerate that? Ha, mga pare? I'm not saying kayo lahat. Tinotolerate nyo na si Lisa Tanas ay kidnapper, smuggler, si Bangag, syempre tandem sila. Yung mga kongresista, senador, lahat. O ayan, binibili ng mga designers ang inyong pera. Father, brother, sister, lahat kayo. Tapos, tinuturo nyo sa mga bata ngayon, pag may mga Sunday school, kung paano magiging mabuting tao. Pero kayo, naging mabuti ba kayong pare, madre, pastor, na manindigan na si Marcos Jr. ay isang adik? So okay lang na magkaroon tayo ng presidente na addictos benedictos kasi you allowed him na manatili dyan kahit siya ay nahuling-huli na may white powdery substance at huling-huli na mismo sa testimonya ni Cathy B na siya ay sumisingot at dumudugo ang ilong doon sa testimonyang yun. You know what I mean? Wala kayong ginagawa. Oh, Senator Bato, tinawagan mo si Cathy Binag dahil ipapatawag mo. Nasaan ka na? Abalang-abala ka ngayon sa eleksyon. Manindigan ka, ipatawag mo. Dahil doon nakikita ng taong bayan, para gisahin nyo na yan. Dahil yun ang gusto nyo I-grill nyo si Cathy B ng senador, ng mga kongresista, kung siya ba ay gumagawa lang ng kwento. July, August, September, October. 3 months. Walang counter. Sa statement ni Cathy Binag na si Lisa Tanas ay inalok siya ng illegal na pulburon. Si Bangag ay dumudugo ang ilong. Ang mga anak ni Bangag ay tumitira din. So welcome to the Bangag Republic. Wala ni isang senador, kongresista na magpatawag dyan. But syempre, dapat yan sa committee ni Bato. I forgot kung sino ang committee dyan sa drug and mga crime dyan sa ano na yan, sa kongresista, sa Congress. But anyway, mga kababayan, so really ako, sabi ko sa inyo, yung iba, wala namang mangyayari. Daldal lang naman tayo ng daldal. Nandiyan na naman tayo sa social media. Kasi tawag dito, wala namang mangyayari. Ganun-ganun pa rin naman yung mga politiko. Wrong. Alam niyo ba kung ilang milyon na ang ginagastos ng putang inang Lisa Marcos at Bangag Jr. sa akin pa lang? Milyon-milyon galing sa kaban ng bayan para magbayad ng mga tao na mag-file ng case dyan sa Pilipinas at dito sa Amerika para patahimikin ako. Dyan pa lang dapat nakikita nyo na Bakit ako hinaharas na mga putang inang ito? Kasi effective yung bunganga ko. Kung pwede ko nga lang sila lunukin lahat, gumanyan kalaki ang bibig ko at malunok ko sila, nilunok ko na para wala na kayong problema. Million po. And you, as your brain, your heart, your brain. Kung hindi effective si Maharlika. Ito mga buwaka ng inang mga taong gobyerno na nag-file ng case sa akin at sa iba pang mga vloggers, politiko, bakit sila walang panghinayang? We're talking millions of pesos, and here in America, millions ang ginagastos nila sa akin, and I'm fighting against these evil people. And what do you do? Kayo dyan sa Pilipinas, anong ginagawa ninyo? At darating ang time, I will explain it to you kung paano ko sila nilalabanan, detail by detail. Baka pag dumating kayo sa puntong yun, baka maduwag kayo. But never ako maduwag sa mga putang inang ito. Demonyo to Nasa panig ko yung katotohanan. Why I'm fighting sa mga bangag? I'm not fighting for myself. Dapat na manahimik na lang ako dito Pakrus-krus na lang ako. Emote-emote na lang ako. Ginagawa ko naman ng bonggang-bongga. Ang ipinaglalaban ko dito, kalayaan ninyo sa mga bangag. Kasi karamihan sa mga Pilipino, wala kayong pakialam. Kasi nakontento na lang kayo. Pag inoperan kayo, baliktad na kaagad. Kaya nakita niyo yung buhay niyo. Kahit nag-opisina ka, pudpud na paa mo, hindi ka pa rin makabili ng pangangailangan mo. At what? Kulang. Wala kang comfortability sa buhay mo. Puro ka utang, pati Bombay, inutangan mo na. Pang tuition fee ng anak mo, inutang mo. Bago mo pa sweldohin ang sweldo mo, kahit ikaw ay nag-opisina, naisanla mo na yung ATM mo. Why? Kasi you allowed your fucking government, bangag, para panatilihin kayong mahihirap. Di ba? Dahil dyan, meron tayong gugurgurin ngayon. May pinadala si Lisa Tanas. Kilala ko pag pinadala niya. Okay, may nagurgur tayong isa. Good for you. Si Leslie. Okay, thank you palangga. Nakakasuka yung mga hinayupak. Sabi ni si Leslie. Okay, di ba? So kaya wag kayong papayag. Nakakausapin kayo, magbangag-bangag ka na lang. Pangaharas yan, pero don't let them. Okay, naharasin kayo. Kasi yan yung way nila Kasi nahihirapan silang magurgur din ako, magurgur kayo dyan. So yun, tatakutin kayo, magbaliktad ka na lang kasi bibigyan na lang kita ng pera. Pero sa dulo, papatayin ka rin. Ba't ako magta-trust?
Sila, mga haras, hindi umaepekto ang harassment nila sa akin kasi nilalabanan ko ang mga buwakan ng inang ito. Sabi ko nga, wala pang nagpapaurong sa kipay ko. Yung mga kipay nila, paurungin natin. Lalo yung kipay ni Lisa nga ginaamag ng linti. But again, mga kapalangga, doon sa mga kapapasok lang, yung unang part ng ating vlog natin. Ulitin ko, meron 3 kinakausap ngayon at marami pang kakausapin ng mga kritiko or vloggers or, na umayon sa kanila. I hope itong vlog na ito ay magsilbing hudyat sa inyo. At takot na rin sa mga bangag na sana wala tayong mabalitaan isang vlogger na si Petra nagpalutang-lutang. Parang Soko na. Isang vlogger palutang-lutang sa ilog, Pasig. Di ba? Sana wag ganon. You know what I mean? So may molds na, sabi ni Rachel Tan. Baka bukas may Soko na. Isang vlogger. Binayaran. Natagpuan. Lumutang ang kipay. Soko. Di ba? Pwede na ako sa Soko, punyeta. Anyway, mga kababayan, ang buhay ng Pilipino ay kawawa. Hindi ko nga alam bakit ako nakipaglaban sa inyo. Andito na ako sa Amerika. Dapat manahimik na lang ako. Enjoy ko na lang yung buhay ko. But sabi ko nga, di ba sabi nga ng mga Jonakis ko, bakit kasi dakdak ka ng dakdak, mama? Bakit mo, wala kang tigil na away mo yung mga politiko na yan? Pare-paro na magnanakaw. Ayun na nga anak Kung hindi natin yayaw-yawin yung mga buwakan ng inang yan, hanggang kamatayan nila, magnanakaw yung mga yan. Kaya sabi ko nga, hanggang sa huling hininga ko, lalabanan ko yung buwakan ng inang yan. Sabi ng Jonakis, so, hindi magpakabayani ka. Sabi niya, sige, magbayani ka, pero buhay ka. Sabi ko, I know, darling. Anyway. Ayuda now, party later, sabi ni Gestoni. Solid Maharlikan ako. Thank you, Palangga. I miss you, Palangga. Alright? Well, tandaan nyo, sana walang walang matigok. It's so sad. Sana talaga, I'm praying to God na walang lumutang na bangkay ng isang vlogger na gugurgurin ni Satanas. Anyway, basta seryosong usapan. Kaloka, no? Mag-ingat po kayo. From the bottom of my heart, ayokong magurgur kayo. Kaya nga sabi ng kausap natin kanina, kailangan ilabas mo to para matakot ang mga bangag. Kasi papatay talaga yung mga yan. Sabi nga sa akin, ikaw lang, di ba? 2 set na manggugurgur ang pinadala sa'yo. 2 set. Talagang gusto nila makuha yung alindog ko. And, Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay ko. Pag natapos na istorya ko, I'm done. I hope, you'll take over. Di ba? Ganun ang buhay. You'll never know kung sino bukas makalawa. Ang importante, lumalaban ka, hindi ka naduwag. Sabi ko nga sa inyo, kababae kong tao, ilan ang pinatumba ng kamao ko growing up. Nung ako'y mga inaapi, sinasalugsog ko agad yung mga kipay na yung mga bunganga nila. Ayun, nategi na yung makalaban ko. Anyway, I'll be back with Cathy B later. A little later, di ba? This your fair lady, Maharlika. Thank you. Sana po walang makitang palutang-lutang na mga critical or vloggers at ibintang sa mga maisog. I'll see you again later.